business world. 93% o siyam sa bawat 10 Pinoy nagsabing sasalubungin nila ng may pag-asa ang taong 2011. 7% lang sa mga respondent ang nagsabing may pangamba sila sa bagong taon. Ang dami ng mga optimistic na Pinoy, pinakamataas sa nakalipas na 8 taon. Samantala, kung dito sa Pilipinas, sanay na tayo sa pagkawala ng supply ng tubig, iba naman po ang sitwasyon ngayon sa Northern Ireland sa United Kingdom. Waterless ang maraming lugar doon matapos sumabog ang ilang water pipes gawa ng matinding pagkayelo ng mga ito. Bukod pa dyan ang malakas sa water pressure na dulot naman ng mga natutunaw na yelo o snow. Kaya naman mahigit 40,000 residente ang walang supply ng tubig ngayon at nagtsatsagang pumila sa emergency water tankers o bumili ng bottled water. Pangamba naman ng marami na kasunod ang kawalan ng tubig, ang posibleng pagkalat ng sakit. Puspusan na ang pagkukumpuni ngayon sa maraming water reservoir sa Northern Ireland. Huwag kayo mag-alala. Kami dito. Kaya namin kami. yan. Araw-araw. Iba problema nila, frozen stuff. Oo. So it really happens. At sa Australia, baha naman ang humahagupit sa ilang residente doon. Marami ilog kasi umapaw dahil sa walang tigil na pagbuhos ng ulan. Sa Queensland, 2 lugar ang dineklara ng bilang disaster areas. Ang pagbaha ngayon sa Australia ay ang pinakamalala na raw sa lumipas na 50 taon. Mahigit 1,000 na ang inilikas at 300 kalsada ang isinara, kabilang ang 2 pangunahing highway. Agad nang nilunsad ng gobyerno ang paglulunsad ng relief operations. Sunod na pinakamalalang blizzard. Oo. Ito, baha. Talaga, paalala na po sa atin. At syempre, naghintay pa rin ang good news, pero hindi pa rin yata ito. Sa Amerika, sugatan ng 8 skier, kabilang na ang 3 bata matapos bumagsak ang sinasakyan nilang ski lift sa Maine. Mula sa taas na 30 feet, bumagsak sa snow ang mga biktima at umabot pa na mahigit 1 oras bago sila natulungan. Napag-alamang nakatakda na saan ang palitan ng mga nadiskrasyang ski lift na noong 1975 pa nabili. Iniimbestigahan pa sa ngayon kung paano kung ang pagbigay ng mga ski lift ay dahil sa mechanical problem o gawa ng malakas na hangin sa lugar ng mangyari insidente. Di ba usually pag mga mountain, malakas talaga yung hangin? Oh, yes. At sa mga certified adventurer dyan, malamang nasubukan nyo ng mag-surfing sa dagat. Pero eto, marunong ba kayong mag-surfing sa ilog? Yan pong ibinida ng ilang surfer sa Munich, Germany. Challenge nga raw sa mga surfer ang mag-surfing sa ilog na isang alternative kapag kapos sila sa budget o oras para dumayo sa dagat. Ang lamig niya. Nakikita ko may yelo sa tabi. Oo nga eh. Okay, at kahit nga napakalamig ngayon ng winter sa Germany, hindi ito ininda ng mga surfer. Kung tutusin, 30 years na palang may nagre-river surfing sa Munich at muli nga itong nagiging popular ngayon. If you look at it, talagang malakas yung water, yung wave. Mukha siyang dam. Galing. May nakapagsabi sa akin kung hindi ka naka-wetsuit at nag-ski ka sa ganyan kalamig na tubig, hindi ka tatagal ng 30 minutes. Ano ba? Sa Hypothermia. ilalim ng dagat. But even if naka-wetsuit ka, kailangan malakas ka kasi grabe. Hindi pa rin, it doesn't save you from cold eh. Really. At balik naman tayo sa Pilipinas kung saan bida ang sa isang kapistahan ng mga kabayo. Ito, good news na ito ha. Sa Plaridel, Bulacan yan para sa kanilang annual horse festival. Daan-daang kabayo ang tampok sa parada na may hatak na kalesa. May pangkarera ang attire at may naka-cowboy pa. Nakisaya rin sa kapistahan ng ilang may alagang kabayo na mula sa Metro Manila at mga karating probinsya ng Bulacan. Matagal ng parte ng kultural ng mga taga-Plaridel ang mga kabayo. Kung galing Binondo, meron ba dyan? Kalesa. Di ba galing Metro Manila daw eh? Hanggang ngayon meron pa rin nakakatuwa. Oh, Kalesa. yeah. At para naman sa mga naghahanap ng swerte dyan sa negosyo man o love life para sa 2011, eto at may mga ibibida sa ating Lucky Charms o Lucky Charms si Monica mula sa Binondo, Maynila. Monica, good morning! Good morning, Ms. Reyes. Siyempre, good morning sa ating mga kapusog na nanonood sa kanilang mga bahay. 2 araw na nga lang at bagong taon na at isa nga sa pinakadinarayong lugar dito ay itong Binondo sa Maynila. As early as 5 a.m. may mga nakita na tayong mga kababayan natin na namimili ng mga pinaniniwalaang pampaswerte. Siyempre, hindi mawawala dyan yung mga pagkain, yung mga prutas na hugis bilog at mga tinatawag nilang pampaswerteng kakanin o yung mga malalagkit na actually finisher natin yan kahapon. At syempre, hindi pwedeng mawala dyan itong mga nasa tabi ko ngayon, ang mga tinatawag nila na Lucky Charms. At bilang taon nga tayo ngayon, 2011 ng Metal Rabbit, isa daw sa mga pinakamabili ngayon ay yung mga Lucky Charms na malakuneho o yung mga malarabbit nga. At sa ating pagbabalik mamaya, isa-isahin natin kung ano nga ba yung mga Lucky Charms na
tinatawag nilang papaswerte ngayong 2011 at ano ang maaari nga epekto niyan sa ating buhay kapag tayo ay nagkaroon. Yan muna ang mga latest updates mula dito sa Binondo, Maynila. Balik muna sa studio. Alright, maraming salamat, Monica. Mga kapuso, marami po sa atin na maghahanda ng 12 o 13 bilugang o bilog na prutas. Sa paniniwala, magdadala ito ng swerte sa bagong taon. Kaya para makumpleto natin yan, kailangan pumunta tayo sa isang palengke kung saan maraming tindang prutas sa murang halaga. Sakto syempre dyan ang Divisoria kung saan dumadami na po ang mga namimili ngayon. At yan pinapakita namin sa inyo. Eto na ang presyo ng mga bilog na prutas ngayon sa Divisoria. Ang chiko natin 30 pesos, kalahating kilo. Honeydew, 50 pesos, 3 piraso. Ang dalanghita, 10 piso, kalahating kilo. Melon, 30 pesos, kada piraso. Ang pakwan naman, 50 pesos kada piraso. Pinya, 20 pesos kada piraso. Suha, 30 pesos po kada piraso. Ang ubas na seedless, 35 pesos, 1/4 kilo. Ang kiat-kiat, 25 pesos per net. Oo, madamihan yan. Ang peras naman natin, 10 piso kada piraso. Mansanas, 50 pesos ang kada net niyan. Hindi natin alam kung ilan ang laman, no? Pero ang ating orange, 20 pesos kada piraso. At ang longgan, 120 pesos ang 1 kilo. 12 ba yung binanggit mo? 12 na yan. Lahat 12. Yung iba 12 o 13. Ano ba talaga, 12 o 12 na yata. 13? May iba 13 yung 13 ginagawa. ginagawa. Para umapaw yung swerte mo. Pero sana nga tangkilikin natin yung mga local fruits. Ano? Oo, Di hindi ba the nga other natin- day si Susan may pinakita siyang ganyan sa atin. Kaya nga mabuti, Cheaper yun, alternatives. mukhang 12 naman yung binanggit lahat para hindi na kayo mag-isip kasi minsan may nahirapan din naman yung ano pa nga bang meron. Oo. Ano pa nga bang bilog? At usually may iba, Star ano pa apple, nga hindi bang natin bilog? na-mention star apple, ha? Yung iba mga may panapa. Aratilis! O yan, patuloy na natin. Aratilis kaya Hindi pwede. naman babako-bako ang buhay niyo, pero bilog pa rin. Bilog pa rin. Pero may iba binibenta nila, nakabugkos na yun na 12 or 13. Different fruits in a pack. So you don't have to worry. Kasi minsan yung iba, hindi mo mahilig sa fruits. Napipilitan tuloy bumili ng maraming. Sa mga mall, sa mga Enterprise department eh. stores, maraming ganyan. Mahal nga lang, syempre. Pero Pwede na. Pang New Year daw. At sa pagtatapos ng taon, talaga naman love is in the air. Uy, kanino? Sa Hollywood. At sunod-sunod ang mga balitang engagement. Una na si country singer Leanne Rimes magpapakasal kay American actor Eddie Cibrian. Hindi binanggit ang detalye sa gagawing kasal, pati ang petsa. Nakilala si Rimes sa hit song niyang You Light Up My Life at kapwa divorce sa mga una nilang asawa sina Rimes at Cibrian. At ito pa, magiging A-list actress na si Reese Witherspoon na engaged na rin. Ang Hollywood talent agent na si Jim Toth, ang fiancé ng aktres, na nagtatrabaho sa agency na may hawak kay Witherspoon. Divorced si Reese kay Ryan Phillippe at may 2 silang anak. Pero bago ang kanyang engagement kay Jim, mahigit 2 taon din naging mag-on si na Reese at Hollywood actor and gorgeous guy, si Jake Gyllenhaal. Siya pa naman yung bet ko. Na ngayon, cute pa naman sila. Sino? Jake Gyllenhaal? Oo, syempre may bet ko kay Reese. Nag-move on na siya kay Taylor Swift na siya eh. Nadarating nga pala sa Pilipinas pa yung June. Bagets! Napakamahal ng ticket. Oo, nawala na raw. At ubos Sold out na. na raw. magpag-usapan nyo sila para kayong mga Mga barkada. You know Reese? Text lang yan. You know Ryan? Text ko nga siya, congrats, Reese. Mga magazine readers kasi ka-read. Ay, nako. Sige, Ayos, abangan ayos. natin kung mga magtatagal. Ibang level ng mga friends niyo. ha? Out loud. Magazine readers. Samantala, narito naman ang ating hirit panahon mula kay Love Anyover. Love? Ayan, maligayang maamihang umaga sa inyo dyan at syempre sa ating mga kapuso din mga kapuso. Mula sa pag-asa, tuloy-tuloy pa rin po yung tinatawag nating pagdagsa ng hangin amihan sa Luzon mga kapuso. Ito po yung hangin na dumaraan sa mga lupain sa kanluran o hilagang kanluran ng Pilipinas na madalas po ay cool and dry. Sa Eastern Visayas naman po at Mindanao, nananaig naman po dyan tinatawag nating wind convergence. Mga hangin naman po na nagtatagpo sa isang lugar na kumikilos paikot at nagdudulot ng ulap at ulan. Kaya naman po ang buong bansa mga kapuso magkakaroon ng maulap na kalangitan na may kalat-kalat na ulan, pagkidlat at pagkulog. At pong sunrise, tanghali na! 6:20 po ng umaga at ang ating pong sunset ang aga naman 5:37 naman po ng hapon. Narito naman po ang mga temperature and weather conditions sa iba pang bahagi ng Pilipinas at syempre sa mga taga-Albay. Pinag-iingat po ang nasa mababang lugar dahil posible pong magkaroon ng landslides o flash floods.
Kaya kailangan natin magkaroon ng mga preventive evacuation measure kung sakasakali man. Ingat-ingat po kayo dyan. At mula po naman sa ating hirit panahon mga kapuso, segue tayo. Dito naman po sa area ng Cubao Terminal, sa mga oras na ito, medyo maluwag pa naman po ang terminal na ito mga kapuso. Kayang-kaya pang umikot ng ating mga pasahero dito. At syempre may mga mangilang-ngilang bus na po tayo nakikitang lumalabas at nagbabiyahe ngayong umaga para po sa ating mga kapuso na magbabiyahe patungo sa kanilang probinsya. At syempre yung mga dumarating naman po galing ng mga kanya-kanyang probinsya patungo naman po dito sa Maynila. In general mga kapuso, okay naman pong status dito. Meron po tayong 3 entrance dito po sa may Cubao Terminal. At syempre nakakalat din po ang ilang mga guards natin dito at ilang kapulisan para masiguro po ang security ng ating mga kapusong magbabiyahe ngayon. Syempre paalala pa rin, bawal ho ang paputok at anumang deadly weapon. Huwag na ho kayong magdala ng mga bagay na yan dahil kukumpiskahin po nila yan at hindi nyo rin po madadala kung saan man kayo pupunta. Ayan po muna ang aking update mula dito sa bus terminal ng Cubao. Balik po muna tayo sa studio. Happy morning! Happy morning, love. Maraming salamat. Kaya mga kapuso, tutok lang at tuloy-tuloy ang paghirit namin ng mga pampaswerte para sa bagong taon dito lang sa Unang Hirit! Without something that you said, she doesn't get your humor like